Sabi ni Mr. Gagdi, anong name? Pakilala. Good morning, sir. Benya Cariaso from the Philippine Star, sir. Yes. Para kay Director Glenn, sabi ni Secretary earlier, limited lang yung budget na inaalat ng government para sa urban farming. So how much yung inalat natin for this year and next year? Yes. And then second, sir, yung issue ng El Nino, makakatulong ba itong urban farming para ma-address nga yung problem natin ngayon na meron tayong problema sa El Nino? And then para kay Secretary Dar, sir, na-mention nyo na 60 kilos lang annually ang average na kinukonsume ng Filipino family. Anong reason nun? Dahil ba mataas yung presyo o yung lack of knowledge nila sa nutrients na ibinibigay ng vegetables? Thank you. May connected question si Ms. Goto from Mindanao. Sir, is there an item, Sir Director, sa budget natin on specifically urban, sabi niya, farming, farming? How much? And Secretary, is that enough? Yung binigay natin na pera. I have to make paalam after you answer, sirs. I have to travel to Korea then. Ministry of Foreign Affairs, Women and Security naman. I just like to mention to our fellow media po na it is the commemoration namin December sa Iligan Industrial City of the Philippines. December was the worst tragedy flooding that killed 1,000, Sendong. 1,300 or so lives na tulog kami sa gabi, 11. Tapos bigla na lang ragasa. And there's President suspicion or cause to the effect na dahil sa tree planting or kulang na tree planting na director, trumagasa yung tubig from the mountains of Lanao, where I'm from, Lanao del Sur, towards Iligan, Cagayan de Oro. At tulog yung tao sa gabi, bigla na lang taas ng tubig, wala na. So my question, actually, the proposal of Women in Iligan City, Sir Director, to DA Secretary Nabago, is that nagbibigay pa kayo ng pondo ba direct sa cooperatives na hindi nahihirapan sila sa one-stop shop, or is there one-stop shop requirement? Because, sir, ang dala ko dito, sir, sabi ng mga kababaihan sa Iligan, which is nga the industrial city of the Philippines, magkano mamang allotted sa ating babae? Paano namin malalaman? Paano kami lalapit? Palagi naman ganun, sir, as farmer women eh. Kung mahirap sa lalaking farmer, mas mahirap sa babaeng farmer na ang problema niya magpakain sa bahay. Household ang concern namin. So from a disaster place, we propose to you this concern, sir. Cut out budget. Okay, thank you. Okay, from kasi first time namin last year, 2023, around 400 M lang yun. And I think naman na-sustain lang yun din this year. 430. So medyo tumaas ang konti. So naandoon ang level natin kasi nga bago pa siyang program. But yung impact niya, yan, nababanggit nyo tungkol sa El Nino, nabanggit kanina ni Dr. Cuello, na maaari nating ma-minimize yung ating gasto sa tubig. Kasi pagka nag-urban farming or peri-urban farming, meron tayong mga precision agriculture na ginagamit, na minimize yung medyo strategic yung pagbibigay ng nutrients sa mga halaman. So ibig sabihin, medyo nakakabawas siya. Second, kung sa drought nga, medyo kung controlled environment siya, hindi ka masyadong apektado of the elements, drought man yan o bagyo. Siguro sasagot ko na rin kay ma'am regarding sa gender. Ma'am, hindi ako masyadong sa specifics on that budget, but you will be surprised, urban farmers siguro nasa 70% po, 75% ay babae. Opo, lalo dito sa Quezon City, ihahatid nila mga bata sa school, mag-urban farming sila, yung produce nila bibenta nila sa talipapa, and then ayun. Siguro yung sinasabi ninyo rin kanina, paano masusustain? Ayan, nandito ko yung media. Hopefully matulungan nyo kami. Mga Pilipino, kumakain pa kayong gulay? Kumakain pa kayo? Oh. Ang ating plate, kung ano yung bilog na yon, di ba? Mostly anong nandun? Kanin? Karne. Di ba? But ang ano sana natin is, sabi nga, galing din ako World Vegetable Center. Ang sabi, of the 8 billion na tao, 2 billion ay obese. Oh, so stomach in ako ngayon.
para hindi nyo makita ang aking bilbil. Pero, yun nga, siguro tulungan nyo rin kami mag-disseminate yung information. We're doing it with the private sector also. Yun nga, yung sa Nestle, yung kanilang mga mix-mix, ano? Pero alam natin, ano yun, i-mix natin yun with kinisang gulay, di ba? May mga cooking show tayo to you know. And yun nga, ma'am, mga kababaihan, kasama natin dyan. Kasi kayo naman ang, ma'am, kahit nga mga kalalakihan, napapasunod nyo yung mga bata pa kaya. Di ba? From the household level. Yes. So, kami naman po sa government, you were asking yung direct monetary, siguro hindi ko po masasagot yan. But yung interventions po ng Department of Agriculture, kung kayo po ay organisadong grupo, maaari po kayong sumulat sa amin o sa aming mga programa. Sa aming High Value Crops, ma'am, meron tayong mga kababaihang organisasyon na sinusuportahan. Kung pagugulay man yan o fruits o kung ano man, kung gusto nyo mag-processing, you can also refer you to the proper May free agency. seedlings pa daw, tanong ng media. Ayun. Today daw may free seedlings sa lahat ng media. Mag-ano lang po kayo, mag-request po kayo kung yan naman po yung ina-assess. Siyempre, kung tutulong, hindi lang po yan free na interventions. Kami po ay nagpapatraining din. Just last week, nagpa-training kami doon sa bandang Nueva Ecija for women's group. Malaking grupo rin po. So yan po, dahil nga po kayo ay makapangyarihan. Ayan, susunod kami sa inyo. Salamat po. May tanong naman